What up, everyone? It's your boy TRES. I know it's been a while, but we are back. And today, celebrating that we are back, we are going to review something classic all the way 2016. Flipped Up Isabuhay semifinals between Looney and Tipsy D. This is something that is a matchup for the ages. And during that time, this is the most anticipated matchup there is because I believe this is somehow of a rematch from their first encounter on Dos por Dos. So we're all been waiting for. Let's go review this one. Pakinggan natin, buwalta pala itong trio ng Barat kay Tipsy Dio. Yo, game! Umabot ka ng semis kasi tinalo mo si Badang. Si Badang. Doon palang panalo na ako eh. Tsaka baka nalilimutan mo. Sabi ng best mong hanggang utong lang, mas may chance ako manalo pag nag-solo na lang. Oh, shit! Mag-isa ako. Mag-isa ka. Kala ko hindi na magbubunga ang itinanim ko na pagtsatsaga. Ginalingan ko sa karir ng ating labanan ay maikasa. Sa huli, aanihin ko din pala yan na parang magsasaka. Taga-bukid! Yan ang pang-asar mo sa akin noon na hindi ko itinanggi. Napakarami ko ng kinain na bigas, kaya nga ako sabik na kumarne. Tamang-tama yung inihain nyo sa akin kasi bulalo ka raw. Halata nga, kasi utak mo sabaw. Pagarbo lang ang mga multi sa suntok. Mas importante yung haters. Parang sumali ka sa boxing, tapos nagbaon ka ng glitters. Yung mga verses mong yan, kayang gawin ng beginners. Ikaw nga si one punchline man, kasi puro ka feelers. Kaya kung pumunta kayo para sa bars, meron ako ditong na corner. Papatayin ko tong addict na may multi-personality disorder. Yo! Minsan ka nang naging pare na nagpalayas ng masamang espiritu, tapos naging payaso na mas mukha namang may hepatitis na pikulo. Salamat sa iyo, di ko na kailangan ng katawa-tawa na liriko, kasi literal na ginawa mo ng katawa-tawa yung sarili mo. Seryoso? Nag-costume ka ng payaso? Kulang ka na sa class, Looney. Ba't ka nag-makeup? Nagmukha kang estudyante, tira walang pasok, nagpalit pa ng get up. Oh, kala ko ba nakikinig? Sabi ko estudyante, walang pasok, nagpalit pa ng get up. Patunay lang na kulang ka na sa class, kaya ka nag-makeup. Mas gusto mo yun. Yo. Ito na ba foundation ng hip-hop sa Pinas? Kung baka pag foundation wagas, sige ako na mukhang tibo. Ako na pormahang F4. Ako na hindi tunay na hip-hop o mukha akong potapete. Pero kung ibig sabihin naman ng pagiging tunay ay pagko-costume sa stage, okay na ako maging peke. Ako na walang kanta. Ako na hindi marunong mag-rap. Pero hindi nyo ba naisip, sampal yun sa mga tunay kung ganon. Kasi ako na hindi marunong mag-rap ang naging bahagi ng Battle of the Year taon-taon. At speaking of taon-taon, ilang taon kang sitting pretty sa trono mo. Di ka na muna sa paglaban, sitting pretty ka sa trono mo. Naturingan kang hari ng tugma, pero yung pagiging hari, hindi tugma sa'yo. Kung hindi pa mag-back to back si Batas, hindi ka maaalarma dyan sa pwesto mo. How ironic, Batas ang nagpaupo sa hari, Batas din palang magpapatayo sa'yo. Sumalas mo, sumali ako, so sorry na lang. Kalagayan mo, parang hairstyle mo, hanggang semi na lang. At famous ka lang. Kaya kahit corny yung mga linya ay kanyang nabubuhat.
but you will only give D vitamins kapag dinaan mo ako sa sikat. Buhay ko, ikaw ang author ng backpage. Tangina, di na ako nagulat. Sobrang hina mo sa written, yun lang ang kaya mong isulat. Tahimik lang kalaban mo, pero likas na halimaw to. Subukan mo kung gambalain. Buhay mo ay bukas na libro, ito ay silid aklatan ko. May paglalagyan ka sa akin. Yo! Yo! Halos 4 na taon na pala nung una tayo nagkakilala. Kamusta na daw, sabi ni Abra. Sayang, marunong ka na sanang humawak ng espada. Kaso lang, lalo kang nagmukhang lesbiana. Walang hiya ka. Nasaan na yung partner mo dati na parang tanga? Wala ka na nga naiambag sa kultura, nagsama ka pa. Tapos sabi nila, pagdating kay Tipsy D, huwag daw ako magtitipid ng sobra. Kasi malaki na daw improvement niya. Parang liig ni Gloria. Pwes wala akong pakialam kahit 5 beses ka pang pinapagsik. Galing ka lang din sa tamod ko, matagal na kitang pinatalsik. Tipsy D, tunog gangster sa unang dinig. Pero sa unang tingin, mukhang hamster na puno yung bibig. Yang higanting pisngi mo, ang pangit sa video. Lalo na dun sa battle yun ni Sinyo, kamukha mo yung puppet ni Jigsaw. At kung akala mo pupuruhan ko yung pustiso mong namamaga, mali! Kung akala mo pupuruhan ko yung pisngi mo namamaga, kamustahin natin yung ngipi mo pag binatel ko yan, 2 pustiso magagawa. Ano? Ngipi mo na naman, bakit galit ka na? Malamang titirahin ko pa rin malaki yan, bakit lumiit na ba? Hindi porket 10-1 ka, mananalo ka na. Gago ka ba? Lahat ng nakalaban mo, bagong salta. Kaya paano ka pa makakatsamba sa akin kung para starter na nga si Balakid, natalo ka pa? Siya daw yung pinakagutom na rapper mula Bataan hanggang Maynila. Aba! Pambihira! Kaya pala pag nag-rap ka, para ka nang hihina. Di nyo ba napapansin? Tunog bading to si Tipsy D. Kahit ilang beses pa to magbayad ng shipping fee, wala pa rin dating yung delivery. Nakakawala ka ng gana. Celebrity boxing na lang sana. Kaso sa laki ng ngipin mo sa harapan, wala namang mouthpiece na kakasya. Mga hurado, hindi nyo na kailangan pang pag-aralan ng mga bara kasi round 1 pa lang, nangangamoy patay na daga na! Speaking of daga, huling laban ni Daga, basag yung muka, punit pa yung nguso. Pero panalo pa rin si Ratatouille kasi nga ang lupit magluto! Di ba nag-choke ka kay J. King? Biglang na-blanco ang kanyang utak. Hindi na ako magugulat. Mahirap talagang magkabisado pag may ibang tao kang taga-sulat. Tapos di ba marunong mag-freestyle? Kaya nagpapaka-friendly tong bobo na to. Kaya paano ka naging Einstein kung wala ka naman palang MC sa formula mo? Nandito na ang professor ng professor mo para turuan ka ng lesson. Mas kabado ka pa sa batang tuturo ka ng injection. Mas nervyoso ka pa sa tulak na inabutan ng inspection. Daga ka na nga, dinadaga ka pa. Ano yon, Inception? Huwag mo nang pagkasyahin yung mga bars mo. Masyado ng stretch, Mark. Kaya wala kang tumatatak na linya na parang stretch, Mark. Hindi ikaw ang pamantayan, umupo ka na lang sa bench, Mark. Dahil hindi ka veterano porket matanda ka na din, Mark! Alam kong marami kang handa para sa hari ng tugma. Kaso lang pag nagtataglish ka na ganyan, para ka nananarkastik na bakla. Yung mukha mong mataba, gawin natin mas grabe yung maga. Ito na ba yung tinuturing yung bayani ng balanga? Yuyupi ito sa akin parang kalye sa balara. At magbimis-tulang tayo na basa ng pusang kalye na gala. Kaya sa finals ng isa buhay, huwag yun ang hanapin! Ang daga!
And that is a surefire classic rounds A game from both. Now let's talk about Deep CD's first round. These are the angles na ginamit niya laban kay Looney. Isabuhay run, rematch, pass line, style breakdown, personalized line marking, and pass battles. Now these are the lines na I like that stood out for me from Deep CD's first round. I know some of you guys might have more, some of you guys might have less. These are the ones for me. Number one, sabi niya, seryoso, nag-costume ka ng payaso, kulang ka na sa class, Looney. Ba't ka nag-makeup? Nagmukha kang estudyante, tira, walang pasok, nagpalit pa ng getup. Oh, kalak ba nakikinig? Sabi ko, estudyante, walang pasok, nagpalit pa ng getup, patuloy lang na kulang ka na sa class, kaya ka nag-makeup. So, let's review this. Sabi niya, seryoso, nag-costume ka ng payaso. So here, Tipsy is applying a technical principle of irony or paradox. By how do you do that? It is by using two contradicting words in a sentence. In here, ginamit niya is yung seryoso at saka yung payaso, which I believe this is where he wanted to drag Looney into. He wanted to make this fight a technical showdown. Kasi sabi ng iba, at sabi rin mismo ni Tipsy D, di ba, na mababaw daw or masyadong simple yung mga linya ni Looney. Pero mamaya, we will discuss kung bakit nga ba ganun yung structure ng material ni Looney. So, if you also notice, another thing worth mentioning is that Tipsy D intentionally rap in Looney's signature style, which is multi. Halos buong round ni Tipsy talagang maririnig mo yung usage niya ng rhyme schemes, ng extended rhyme scheme. Tapos he even uses yung mga previous iconic lines ni Looney laban mismo kay Looney, giving it a new twist. What I see Tipsy is doing here is that he is showing everyone na, look, what are you so amazed about this guy? Alam mo yun, sinabi niya rin naman mismo, di ba, kanina sa One Punch Line Man na linya na puro daw fillers na yung mga sinasabi yung strength or pinagharian nitong style, kayang-kaya ko din gawin yan eh. Even to the point, sabi niya, masking mga newbies daw, kayang-kaya daw gawin yung ginagawa ni Looney. So, nothing really special about Looney. That's what he's trying to drive at sa mga tao at sa mga judges. Kulang, sabi niya, kulang ka na sa class, Looney. Meaning someone na walang good manners. Kulang sa class or, low value person. And ang double entendre din nito sa punto niya, di ba, is ikaw ang hari ng tugma. Hari, bakit clown yung costume mo? Right? So, ikaw mismo, alam mong bumaba na or mababa talaga yung rango mo. Again, this is an application of the principle of irony here na kulang ka na sa class. Anong ibig sabihin yan? Ba't ganun yung get up mo hari ka kamo ng tugma. So, this is really, this is a very good argument. Hindi lang nababara ni Tipsy, no? I'm not saying that I know better or I'm better than Tipsy D. I'm just sharing my 2 cents here na mas nag-focus siya doon sa class at estudyante na wordplay, which is really beautiful din naman lang kinabasan because the entire wordplay, the entire wordplay, pati yung setup, nadala talaga na maayos ni Tipsy D na Looney nga mismo, di ba, napa-appear eh. So, niya dito, nagmukha kang estudyante, tira, walang pasok, nagpalit pa ng getup. So, nagmukha daw basic si Looney sa material niya na dala laban kay G-Clown. Kaya nagpalit pa ng outfit. Diba? Nag-costume pa. So, yun yung sinasabi nga dito ni Tipsy dun sa first, punto na, bakit kung ka naman, you are confident with your own skin o yung sa sarili mong estilo, ba't nagpalit ka pa ng costume? Bakit? Di ba? Nagmaskara ka pa into someone that you are not. Hindi yung maskara ng susota, but masking your personality or the way you are. So, tapos siya dito, yung slow it down ni Conceited. No? Another beautiful touch. If you guys are not familiar with Conceited, siya po yung battle rapper in the US na mapapanood natin ngayon sa Wild 'N Out with Nick I forgot si Nick Cannon, ex ni Mariah, nakaaway ni Eminem. So si Conceited, he has this signature line or style, yung slow it down. Siya po yung nagpauso noon.
inano rin, no, inadapt din naman beautifully ni Tipsy D dito sa kanyang linya na, oh, kala ko ba nakikinig? This is a strong reframing word to connect the first meaning. Okay, nung sinasabi niya, to its second meaning, which is yung mga estudyante bars. Kasi, yung, ano, kala ko ba nakikinig? It's not only, again, uh, a beautiful tying up signature na hook from Conceited, but also a phrase we usually hear from our teachers or professors in a classroom setup. So, 'di ba, it makes sense, nagko-connect dun sa buong punto nung linya ni Tipsy na si Looney nga daw walang class na estudyante, walang tira. So, ang ganda, no? Ang ganda, very elegant. So, makeup class. Ano ba ang makeup class? I believe these are the special class sessions you take when you miss out on a certain discussion para to catch up and hindi ka maulat sa exam. So, main purpose ng makeup class is para makahabol ka. So, sinasabi ni Tipsy D here is that even si Looney, by his actions, admits that his style is a little outdated na para sumabay for the current weather at the time. That he has to adopt the one of the most entertaining style at that time, which was Shernan's costume fitting, di ba? Which begs the question, kung magaling ka talaga, again, going back, pangatlong beses na ito, na binalikan niya yung punto na yun, which begs the question, kung magaling ka talaga, bakit hindi mo sinandalan yung sarili mong estilo? Ha? So, nakikigaya na daw si Looney para lang maging effective, which again, goes back to walang class, bumaba. Irony and the paradox and the principle in technicality that Tipsy is showcasing just in this line, man, is really way advanced, no? Ahead of his time, 2016. Number 2 na nagustuhan ko, sabi niya, ako na walang kanta, ako na hindi marunong mag-rap. Pero hindi niyo ba naisip, sampal yun sa mga tunay kung ganon? Kasi ako na hindi marunong mag-rap ang naging bahagi ng Battle of the Year taon-taon. So I don't know with you, pero this entire structure is very reminiscing nung, di ba, ganun pa din, wala namang pinagbago line ni Tipsy D mismo laban kay M-Site, no? I just noticed that. Ang ganda. Nakikita natin yung evolution ng approach ni Tipsy D, especially sa kanyang material. Let's review this. Ayan, ako na walang kanta, ako na hindi marunong mag-rap. So this is an accusation audit. So for those who do not know what is an accusation audit is you binibigyan mo yung grocery list, yung mga bagay, angulo, punchlines, at mga salita na po pwedeng gamitin sa ng kalaban mo. Purpose of that is to cover up, inuunahan mo na sila, to cover up yung mga holes na yun at mga angles that the enemy, in this case, si Looney, could potentially exploit laban kay Tipsy D. So, inunahan niya na sa mga bagay na po pwedeng sabihin sa kanya si Looney. Pero hindi niyo ba naisip, sampal yun sa mga tunay kung ganun? Kasi ako na hindi marunong mag-rap ang naging bahagi ng Battle of the Year taon-taon. So, ang ganda ng presentation ng thought progression ni Tipsy D in here sa kanyang linya. Kasi ang ginawa niya dito is presenting the argument, then counter-argument, tapos diretso sa point of claim. Ano ba yung presenting the argument dito is that ako na walang kanta, ako na hindi marunong mag-rap. Then counter argument, pero hindi nyo ba naisip, sampal yun sa mga tunay kung ganun. And then point of claim, kasi ako na hindi marunong mag-rap ang naging bahagi ng Battle of the Year taon-taon. So this is talaga very conclusive yung ginagawa niya dito, kasi ang ginagawa dito ni Tipsy D is he's bringing the conversation into this 2 points. Kumbaga kinakahon niya yung buong frame ng conversation na yun into these 2 things. It's either sinungaling lahat ng nagsabing hindi marunong mag-rap si Tipsy D, or talagang compared to him, mahina lang talaga yung mga nagki-claim na sila yung tunay. Either or, di ba? Panalo si Tipsy. So this becomes a rebut-proof kind of line. And grabe, ang galing, di ba? So third line, kaso malas mo, sumali ako, so sorry na lang. Kalagayan mo parang hairstyle mo, hanggang semi na lang. Let's review this. So, kaso malas mo, sumali ako, so sorry na lang. Kalagayan mo parang hairstyle mo. Man, napaka-subtle nitong line na to. Pero props kay Tipsy D, because just as I was saying earlier, Tipsy D is showcasing his own version of Looney's style mocking in here.
How? We can see kung gaano kasukat yung mga linya na to 5 syllables. Kaso malas mo, sumali ako, so sorry na lang. Kalagayan mo, parang hairstyle mo. So, sinukat niya talaga ito na 5 syllables just as the 'di ba yung sa punchline na lang talaga nadagdagan ng naging 6 syllables. Yung hanggang semi na lang tapos sabi niya yun yung punchline, di ba? So, nadagdagan na lang ng isang syllable dun sa punchline. Pero yung buong setup is sukat na sukat, 5 syllables, which is how Looney constructs his material. So, this is, again, sh- Tipsy D showcasing his own version ng style marking. Pinapakita niya sa mga tao, eto yung kinabibiliban nyo, man, I can also do that. Yung sinasabi yung hari ng tugma, pinakamagaling, the GOAT, I can also do what he does. So that's what he's saying. Ang ganda rin nung wordplay nung semi-calbo at semi-finals. Very flawless yung pagkagamit, hindi pilit. Kasi the entire statement adds up to the entire punto. Kasi normally, pag iisipan mo dyan ng punchline, kung ganyan yung punto mo, ang pag-iisipan mo na punchline dyan is panot eh. Yun yung dapat yung maging punchline. Here, showcase na naman Tipsy D yung level of creativity niya by getting to the point without being predictable or basic. Nga parang hindi ko gagamitin yung panot na punchline pero same impact, same context, same notion, everything's gonna be the same. Pero very creative. Which was achieved. Kaya nga, ultimo, si Looney, di ba napa-appear siya? Na okay, ang galing nga nun. Very elegant yung buong linya. Makikita nyo, maski si Looney talaga, he affirms it. So, those are the things na gusto ko sa round ni Tipsy D. Now, let's talk about yung round naman ni Looney. And by the way, I just realized rather, that this is the first time that we'll be reviewing Looney's battle. No, for the longest time, I've always been using him as a reference. Yung mga sinasabi niya, ginagawa niya, but this is the first time. And man, this is a trip talaga. So, these are the angles na ginamit ni Looney kay Tipsy D, first round, rebuttal, 30 na, hindi 30 ng unknown but 30 na kagrupo po ni Tipsy D. Ngipin at pisngi, prom D, style breakdown, past battles, ghost writing, and character assassination. So, ito yung mga linya na gusto ko kay Looney sa round 1 niya. Sabi niya, di nyo ba napansin tunog ba ding to si Tipsy D kahit ilang beses pa tong magbayad ng shipping fee, wala pa ring dating yung delivery. So tunog ba ding to si Tipsy D, tunog mahina daw. And he is doubling down dun sa first bar before this, which is yung sabi daw ni Tipsy, siya daw yung pinakagutom na MC mula Bataan, kaya daw nanghihina. Imaginein mo nga naman, di ba? Mula Bataan, gutom ka na hanggang Manila, di, manghihina ka talaga. So, ni-reframe or binigyan ng pilosopo, mas literal na context ni Looney yung linya na yun mismo ni Tipsy D. So basically that's the entire story of this first round. Yung ginagawa nila, they're mocking each other's style and they are reframing it, giving each other's style a different twist at ginagamit nila sa isa't isa, right? Pero mas bumabad lang nga doon si Tipsy D. But so, okay, regarding this, no, yung mahina nga daw or mahina yung bato ni Tipsy. In all fairness naman kay Tipsy D on this battle, talagang all-out energy talaga siya. No? Nakita mo rin yung gigil niya at aggressiveness. Though, syempre may element pa rin na pagod na sa dulo on third round. You can only imagine yung biyahe ni Tipsy D. But then again, this is the most aggressive and most all-out energy I've seen Tipsy D during these times na bumattle siya, which is props. Talaga na alam niya this is going to be an uphill battle with Looney. And another thing na nagustuhan ko dito sa linya na to is yung ganda ng thought and word progression nitong mga word na to. Ilang beses patong magbayad. Kasi though different words itong mga to, yet it all points to the same thought or to the same punto. Ano yun? Which is ilang beses. Ilang beses is repetition or adding up, right? Patong, hindi yung patong. Yeah, ano yung patong? Adding up, right? Adding up as well. Yung magbayad, what does it mean? Still adding up. So sabi niya dito, wala pa rin dating yung delivery. So, ang punto dito ni Looney is that he showcased or pinakita niya sa mga tao not only how he delivered it,
na mahina si Tipsy D, parang i-deliver ko sobrang napakita ko sa inyo yung delivery ko para makita niyo yung difference. Not only that, not only yung kung paano niya pinuna, ano, or binuo yung bara niya para palutangin yung pagiging mahina nga daw ni Tipsy D in terms of delivery or performing his material, yet maski yung mga linya or yung mga word na ginamit niya gives heavy emphasis on that punto. Dahil yung ilang beses patong magbayad. So, again, pare-pareho ng punto yan, but what it really means is adding up. So, tatlong add up yan. Tatlong beses. So, parang 6 times yan. You know what I mean? If you get my point. So, punto ni Looney is even if you go 10 times stronger, hindi ka uubra sa akin. Which sinabi rin naman niya kanina, di ba? Kahit 5 beses ka pang pinabagsak, tatlo yan eh. Di ba? So, I mean, it just blows my mind. Yung mga little details like that sa level talaga ni Tipsy tsaka ni Looney. Um, dito mo lang makikita yung mga ganyang bagay. So, second line na nagustuhan ko is that, tapos hindi pa marunong mag-freestyle, kaya nagpapa-friendly itong bobo na to. Kaya paano ka naging Einstein kung wala ka naman palang MC sa formula mo? So, tapos hindi pa marunong mag-freestyle, kaya nagpapa-friendly itong bobo na to. So, punto ni Looney to is that, instead of working on that specific hole in his game to be complete, si Tipsy daw, he would rather build relationship na lang sa mga ibang MC para hindi na lang daw siya punahin. So, sinasabi ni Looney dito, si Tipsy, lame yung approach niya. Diba na, relationship na lang, syempre, pag magkaibigan na tayo, kahiyaan na lang na punahin mo ako doon, di ba? So, ang ganda, simple, but you get the point right away. Kaya paano naging Einstein kung paano ka naging Einstein kung wala ka naman palang MC sa formula mo? So, paano ka naging genius? Paano ka naging, di ba, game changer kung wala ka naman palang MC sa formula mo? MC, double entendre yan or double meaning yung EMC squared, which is a very popular formula tied up with Albert Einstein sa kanyang theory of special relativity, which is mass and energy are the same thing. Yun yung punto. And MC na sa pagiging rapper, which is master of ceremonies. So what does he do? Ang master of ceremonies, one of the main function an MC does is to keep the audience engaged, ensuring a smooth and enjoyable experience for everyone. And as a rapper, that is the fundamental skills in doing that is freestyle talaga. So, ang galing, paano tinay together ni Looney yung freestyle sa simula at yung MC sa dulo in both thoughts and context nung sinabi niya. So, he leaves no loose ends. Paano ka magiging magaling? Yeah, or paano, how would you even consider yourself na Einstein, a genius, or even an MC himself? Paano mo gagawin yun? Kulang-kulang ka nga. Kulang yung formula mo. Ang galing. So, in-assassinate ni Looney dito sa linya na to yung character reception ni Tipsy D sa mga tao. How Tipsy D is being perceived na as a battle MC, which is yung magaling siya, diba? Matalino, mabibigat yung linya, tsaka sobrang lalim. In-expose niya yung contradiction sa skill set at claims ni Tipsy D to show everyone that they are not on the same league. Na yung sinasabi niya, tsaka yung pinapakita niya, it does not add up. Kaya may contradiction. Again, parang yung principle na in-apply din kanina ni Tipsy D, diba? Which is the irony formula. But dito naman, in-apply ni Looney sa punto mismo, hindi sa linya. So in here, makikita natin yung level ng creativity ng pag-atake din ni Looney sa mga expected angles laban kay Tipsy D. In here, inatain Looney yung kakulungan ng elements ni Tipsy D during this time, para ma-consider na well-rounded or full-fledged na battle MC, which is na-discuss na ni Tipsy D kanina, di ba? Yung, ako na hindi marunong mag-rap, ako na walang kanta, di ba? Na-discuss na niya sa kanyang accusation audit. Yet, dahil inatake ni Looney yung angulo, hindi katulad ng most people would do na straight up, hindi niya inatake yon ng how everybody else would do. Nilagyan pa din niya ng flair at twist, creativity, kaya tunog fresh at naging effective pa rin yung linya na yon. Diba? Nakita din natin ito kanina kay Tipsy D, yung semi na lang na line. So, ganito yung mga level ni Tipsy at ni Looney mag-exploit ng mga common na angulo. Nagagawa pa din nilang
maging tunog bago at effective, hindi yung gasgas na angle. Alam mo yun, hindi gano'n. Fresh pa rin pag narinig mo. Because they really apply a certain art form talaga in doing that or attacking that. This is really a chess match in terms of their pen game. So, third line, sabi niya, nandito na ang professor ng professor mo para turuan ka ng lesson. Mas kabado ka pa sa batong tuturo ka ng injection. Mas nervyoso ka pa sa tulak na inabutan ng inspection. Daga ka na, dinadaga ka pa. Ano yun? Inception. So, nandito na ang professor ng professor mo para turuan ka ng lesson. So, this is the Balakid reference. Linya ni Balakid ito laban kay Tipsy D na si Tipsy D mismo nagsabi. Diba na sabi ni Balakid, sabi daw ni Tipsy D is that siya daw yung tunay na maestro. Tapos ang argumento. Ngayon, ang galing ng thought na naisundot ni Looney doon by that simple andito ang professor ng professor mo dahil tinalo ni Looney si Balakid when Balakid was an upcoming star. Samantalang, sabi ni Looney, tinalo daw ni Balakid si Tips D when Balakid is not on his best. Diba? Pautal-utal lang nga, tinalo ka pa, sabi niya. So, ang gandang ano yun. Ang ganda food for thought. Daga ka na, dinadaga ka pa. Ano yun? Inception. So, for those who do not know, ano po ba yung Inception? Inception is dream within a dream. Lahat tayo may experience yan. Di ba? Yung sa panaginip mo, nananaginip ka. Yun po ang Inception. So dito, paano na i-apply yon? It's yung nalaro ni Looney yung thought na yun sa dalawang meaning ng daga. Daga na na-connect niya yung meaning na punto laban kay Tipsy na yung itsura ni Tipsy mukha daw daga. At syempre, yung takot daw yun daw yung takot, yung nararamdaman ng Tipsy D sa laban nila ni Looney. So yung daga, dinadaga. So yun yung Inception doon. This is the kind of lines what makes Looney stand out talaga in terms of his pen game kasi yung mga technical na thought and punto napapasimple niya to the point na that it now becomes available for everybody's consumption. This is what I'm telling you earlier na sabi ko pag-usapan natin yan kung bakit nga ba tunog simple parang mababaw o tunog mababaw or mukhang simple yung mga linya ni Looney. At yun nga yung pinupukol sa kanya. Even to this day, di ba? Sinasabi yan na hindi naman masyado malalim, hindi masyadong gumagamit ng bars, but that is for a purpose po. Sinasadya po talaga ni Looney yun. Napasimplihin niya yung mga linya na to the point na it becomes available for everybody's consumption. Hindi man siguro makuha ng lahat yung layer nung entendre, meaning yung second meaning or third meaning nung kanyang linya, pero he makes it a point na yung main content or argument or punto nung linya makukuha ng marami. Ito yung battle IQ kasi ni Looney. Dahil alam niya, yung battle takes place sa live audience and sa live format. So lahat ng considerations niya is all geared towards that type of battlefield. May mga tao kasi 'di ba na magsasabi ano ba yan, di naman masyadong malalim or masyadong simple naman yung mga linya ni Looney, hype lang. Not understanding na yung approach ni Looney is structured around the only things that matters in the actual battle. So sinasadya niya talaga na pasimplehin yung mga linya niya to the point na yung mga choice of words niya is mga everyday conversational words talaga para mas madali maintindihan, mas madaling mag-gets at ma-picture out ng mga nakikinig. It is purposely curated. So, paulit-ulit natin narinig to kay Looney, lalo sa kanya mga break it down na ang pananaw niya sa battle is that it is the MC's responsibility para maging edible yung mga linya niya o mabilis maintindihan sa lahat ng mga nakikinig nung live. And it is also the MC's responsible to anticipate all the factors that could take place. Ngayon, sa mga nanonood po ng live dyan, alam po natin that there are so many things na po pwedeng maging kaagaw ng attention mo doon sa pinapanood mo. At alam din yon ng isang battle MC na sinasabi ni Looney, bilang battle MC, dapat alam mo rin na sobrang daming kaagaw ng attention ng mga nakikinig or nanonood sa mga sinasabi mo. Diba? It could be yung events place mismo, medyo hindi magandang bounce or yung echo ng tunog, surroundings, maingay yung katabi mo, may nagkukwentuhan sa likod, natapakan ka, hindi medyo maganda yung pwesto mo, dulo ka and all that. There's so many things. So, yun yung mga considerations ni Looney. Kaya po, sinasadya niyang pasimplihin at
going direkta or simple words and really consumables, no? Ayoko gamitin yung salitang mababaw but mas madaling maintindihan yung mga ginagamit niyang words. We are very familiar with dahil po yun doon. So, yun yung kanyang battle IQ. So, extend, this is very effective, no? So, what can I say, no? This first round, I would say, yung first half, mas malakas. Sa material ng Team CD, I would say, mas malakas yung first half than sa second half. Kay Looney naman, mas malakas yung second half ng kanyang first round than the first half of it. So, line per line, I would say, it was equal. I know it's not going to be a popular, you know, decision. I think, or opinion rather. I think the edge Looney had on this round was he outperformed Tipsy D. Lalo yung mga closers niya, mas malakas yung closer ni Looney and yung energy, yung performance, and yung theatrics, di ba? Paano niya talagang kino-convey yung kanyang material, hindi lang by words, pati yung physical attributes, yung theatrics, di ba? Talagang it supplements each other. It complements the entire material. So, ganun po. So, another thing, no, na maganda worth noting is yung closer ni Looney dito. Sabi ko, di ba, mas maganda yung closer ni Looney. If you would notice, ang ginamit niyang closer is closer ni Tipsy D, di ba? Known signature closer ni Tipsy D. Why? Again, that is Looney's battle IQ. Alam niya na yun, gagamitin ni Tipsy D yun sa third round, last line. Katulad ni Batas. Kasi that's the typical, di ba? Pag meron kang signature line, ang closer, ginagamit mo closer yon third round para talaga mag-stick sa mga tao. Batas, di ba? Yung mga salang Kristiyano, alam natin kung saan nakapwesto yun. So, ginawa ni Looney is, inunahan niya na si Tipsy D sa closer na yon sa third round. Sinadya niyang ilagay sa first round to steal the thunder. Ang tawag po rin, stealing thunder. Para, pag ginamit, kasi may recall na agad sa mga tao. So, kahit sinong gumamit nun, magre-react talaga yung mga tao. Ngayon, dahil nag-react na yung mga tao on that line, pag ginamit ni Tipsy D yan, mamaya, second time, hindi na ganun kalakas. Dahil we already reacted or we already gave out our all on that line na gamit na. So, ang galing, tinanggalan niya lang ng pangil ni Looney. So, para kung ano man mangyayari second or third round, advantage. Dahil nakita niyo kung gaano ka-advance yung mga pagpaplano or yung execution ni Looney sa battle to. Alam na talaga natin na hindi niya tinake for granted ang isang Tipsy D. So, kanining first round, if I'm going to be controversial, I would say I'm gonna go tabla muna for now kasi I really appreciate yung effort at saka yung pagiging out of character ni Tipsy D dito. Again, Tipsy D is normally cool, calm, and collected, but he knows that he has to bring his A game plus pro max facing Looney. Lalo na Looney, he is on peak ng mga panahon na ito. So, line per line out. So, sa material, para sa akin, tabla. Ang slight edge lang talaga ni Looney is yung kanyang overall presentation. Pero, for now, tabla muna ako dyan. Controversial. So, okay. Round 2 tayo. Yo! Ngayong second round, hindi magpapawala ng tao ang koneho kaya huwag ka magpanik. Hindi naman illusion na talunin ka kaya bakit pa ako magmamagic? Kakapanood ko ng balita, lagi tuloy kitang kinukonsulta kay Arik. Buti na lang, hindi ka nag-back out. Uso pa naman yung sumusuko na adik. Yung baliktaran ko kay Flick G, mukhang applicable sa'yo. Kasi kung dati, may kanta kang kaya mo, bato. Ngayon, bato na ang may kaya sa iyo. Dati, napapagaling ka ng bato. Ngayon, bato na ang may sakit sa'yo. Dati, naghahanap ka ng bato. Ngayon,
bato na ang naghahanap sa'yo. Chief De La Rosa, salute sir sa palagi niyong pagsisikap. Kalaban ko po ngayon, you sir. After nito, pakikidnap. Mr. President, di ako hater. Pero wag niyo naman targetin yung may hirap. Hindi lahat ng adik nasa squatter, yung iba nasa flip top. O ano? Luto yung laban mo kay Shay. Ilang beses ko pinanood yung video, ang wak nito. Yung panira mo basic, parang straw lang at sago. Kumbaga sa panira ng bala ng tirador, puro magaan ang dala mo. Kasi bukod sa kidney, wala namang masakit sa bato mo. Pero sa kabilaan ng lahat, yan ang gusto ko sa'yo. Lumalaban. Pero sa panahon ngayon, ang pagbattle nito sa akin ay kamangmangan. Dahil alam nyo naman kung anong sinasapit ng mga adik na nanlalaban. Tulad ng sinapit mo doon sa may foreign nag-rapper. Nagmukhang evacuation area yung Araneta nung mabiktima ka ng disaster. Let's make history! Wow! Tamang-tama yung napili niyong paksa. Biruin mo, ikaw lang yung Pinoy na sinibak ng Arabo sa sarili mong bansa. Ang lakas ng loob mo hamunin si disaster dito ng matikas, tapos yayabangan mo lang ng mga achievement mo sa Pilipinas? Tara ka ba? Sir Mike Swift, aba, pang-hype nyo lang ba to? Kung ganun lang pala gagawin mo, sana nag-Skype na lang kayo. Binaliwala ka tuloy ng kalaban mo, o di ba nakakalungkot? Parang nag-lecture ka sa klase, tos lahat nakadukdok. Napanis na nga yung laway ko sa kakahintay ng suntok. Kaya pala Araneta Dreams kasi nakakaantok. Ano ba naman yan, idol? Looney, hari ng tugma. Pero sige, maiba tayo. Balikan naman natin yung pambabastos mo kay Anby Mateo. Tanong lang. Nasaan ang creativity doon? Makata na ba yon? Rap skill, unique, pinag-isipan, matatawag na talento ba yon? Sige nga, nagbayad kayo sa rap battle para makinig sa rapper, tos ganong linya, sisigawan nyo ng todo? Seryoso? Kahit hindi battle rapper, kayang-kaya yung gawin, basta walang modo! Real talk, gago! Kaya hindi ka sa akin mas angat. Bantog ka lang, hindi ikaw ang matalino sa lahat. Panot ka lang, hindi mo habol maging alamat. Kapos ka lang at lalong-lalong hindi ka masakit magsulat. Bastos ka lang! Sa ibang babae gustong lumamutak, may asawa ka pa niyan, sobrang berde ng iyong utak. Nilulumot na ba yan? Kanta mong Cerberus, malaburak. Hindi naman sa pagmamaselan, pero bakit ako papasok sa iyong utak? Napakadumi niyan. Kaya yung kidney ni Marlon P, naunang sumuko na. Kasi yung pagiging madumi ay nasa dugo mo na. Pinakamahusay ka sa tugma, aba nang yayamot ka ba? Kung magaling ka naman pala, ba't nagagamot ka pa? Dapat sa'yo sinusunog. Huwag ka feeling malakas na nilikha. Kung yung may lagnat nga, inaapoy. Yung tulad mong may sakit pa kaya. Ano? Pustahan? Tignan nyo nga naman. Mukhang pera talaga to. Sige, payag ako. Basta gamit nating pangkiskis, ang sarili mong bato. Mukhang pera na naman! Sabat kagad si Lady. Mukhang pera na naman kung ano-ano na lang talaga sinasabi nito. Alam mo, masakit ang reality bro. Na yung 100,000 na hangarin ninyo, down payment pa lang ni Arik ng talent fee ko! Kaya tangina mo! Gusto mo ng bars? Galit. Gusto mo ng bars? Pagbibigyan kita kasi minsan lang to. Sa dami ng bars na baon ko ngayon, kahit sa elevator ng Minahang Bato, may signal ako! Nag-disappoint siguro yung Kung yung battle rap naging boxing, talon-talo ka sa sapakan. Hindi tayo magka-level. Magkaiba tayo ng larangan. Yung estilo ko, direkta. Pambarako na bakbakan. Yung estilo mo, puro yakap. Hanggang mapagod yung kalaban. O di ba totoo naman? Mas mahusay pang pumunto si Badang. Tugmaan parang lumpia na walang laman kasi ubod ng tabang. Tsaka paano to naging henyo kung panay Google yung alam? Tandaan mo, hindi kasi Einstein, si Kuya Kim ka lang. Parang gusto kong gamitin yung tatatatay machine mo pabalik sa nakaraan. Upang tadyakan yung nanay mo sa tiyan habang nasa sinapupunan ka pa lang. Kasi mas nakakaumay pa sa Java Rice mag-analyze ng mga battle rhymes mo na Tagalised.
Lalo mo lang pinapakumplika ng mga hashtag at mga multi sa dulo. Basta ako yung hashtag ko sa umpisa kasi ako yung numero 1. Hashtag numero 1, style mo yung gago. Yung estilo mong pauso, lyricist mong walang punto. Hindi ka epektibo mga insulto kasi mga linya mo hindi puro. Magtatagalog ka tapos mag-i-English ka sa dulo. Sino ka? Si Tulpo? Anong gagawin mo? Yung keyboard, magmimistulang giant sword na isasaksak mo sa akin parang CPU tower port. Tapos sasakalin mo ka ng imaginary power cord habang yung nanay ko walang magawa parang motherboard. Nanay, walang magawa, motherboard, pakyo! Dapat kayo ni Sak Maestro naglaban, pareho kayong taglish magsalita. Kung yung ilong niya dumudugo lang sa kaliwa, sa'yo naman yung sa kabila. Tuwan-tuwa ka dyan sa pinaggagawa mo. Kala mo naman napakabago. Tarantado, nagmumukha ka lang matalino kasi ginagawa mong tanga yung mga tao. Yung mga lyrics ko advanced. Inuulit niya pa talaga para sa mga autistic niya na fans. Sige nga, mga makatipsy, ano bang malupit na sinabi niyan? Wala! Parang New Year's resolution ni Arik Yuson. Narinig ko na dati yan. Binasag ko na tong taga na to noon. Buti nagkiklik pa to. Ganun ba gusto mo? Mas may originality pa yata mga writer ng GMA sa'yo. Hoy, Roger Rabbit. Pangungopia ng obra, ginawa mo na yatang hobby. Dapat record mo 10-4 kasi halos lahat ng linya mo copy. Magaling mga angkin. Yan ang angkin niyang galing. Sapagkat tinatagalog na lang yung mga linya sa King of the Dot. Ang week mo mag-rap. Patapos na ang Year of the Rat. Pero mukha ka pa rin daga. Dapat mga beat mo pang trap. Binisto na to nila Basilio at Miko. Hindi man lang natinag o nauga. Tuloy pa rin sa pagsipi ng mga titik at tugma. Hindi ka na nakakatuwa. May halong laway ng ibang rapper. Kaya pala bumigat yung dura. Ikaw lang yung kilala kong malaki yung pisngi. Pero matigas yung muka. Nakakahiya pa. Tinan mo, kinakaila pa. Porkit yung mga pinagayahan niya na rapper hindi masyadong kilala. Maliban dun sa Infinity Line na ginaya mo kay Disaster, daig mo pa record level sa dami ng ninakawan mo na rapper. Alam niyo yung Dynasty? Dynasty, galing lang yung kay Ramniti. Antigas. Akala niya siguro porket siya lang ang may internet sa Bataan, siya lang din na may PC sa Pinas. Tapos yung sinabi mo kay J. King, babawiin mo yung corona na may kasama ng ulo. Very good, yay! Tinagalog mo lang yung sinabi ni Cannibus kay LL Cool J. Sabi pa naman ng mga fans mo, malalim kang araw. Kaso yung corona ko, di mo maaring maagaw. Yung mga bara ko kay Shay at kay G-Clown, di baling mababaw. Basta pinapakain ko sa mga tao, hindi galing sa nakaw. Mga Pilipino, niloloko. Dapat hindi ito binoboto. Tinatagalog lang ni Gago, parang talumpati ni Tito Soto. Kaya kung ako tatanungin, hindi ka karapat dapat magkampiyon. Kalaminin mo ba't yun? Kung mahusay ka talaga, i-rebut mo lahat yun. Grabe. Mas mainit the second round for both. Okay, so let's talk about Deep CD second round. These are the angles na ginamit niya. Addict, Shehi, lost. Yung talo ni Luni kay Shehi in the disaster battle. Anbi issue, tsaka yung mukhang pera. Okay, so these are the lines na gusto ko from that second round. So, sabi niya, tanong lang, nasa ng creativity doon? Makata na ba yun? Rap skill, unique, pinag-isipan, matatawag na talento ba yun? Sige nga, nagbayad kayo ng rap battle para makinig sa rapper, tapos ganun linya sisigaw niyo ng todo. Seryoso? Kahit hindi battle rapper, kayang-kaya yung gawin, basta walang modo. So this is a callback dun sa kulang ka na sa class line niya from the first round, okay? This is just a more detailed approach, okay? As the reason why.
So in here, ang inaatake ni Tipsy D is yung pen game ni Looney by isolating a specific segment or angle of his round. So, reframing ang tawag natin dito, okay? So, binibigyan niya ng bagong frame or gini-generalize niya yung buong round at buong pen game ni Looney na yun um, by citing a certain portion lang nung round na yon. Okay? So, hindi naman na kasi natin maaalala yung mga ibang sinabi or angulo ni Looney from that round. So, ni-romanticize ni Tipsy D yung negatives na yon, 'di ba? To establish yung misinterpretation na yung writing style ni Looney is hindi lang basta simple kundi mababaw. Yun yung ini-establish dito na fact ni Tipsy D by doing that. So magaling yung magaling yung napiling yung segment from that kasi it really highlights the negatives. Plus during that time, it really is something that's on the spotlight dahil nga sa issue na demandahan, 'di ba, yung kay Sinyo at Anby. So both writing ability at personality ni Looney yung sinasagasaan dito ni Tipsy D. Ang gandang strategy to okay, to tell you. And malakas sana to, okay? Kung mas na-establish ni Tipsy D yung aspect na to sa round niya para hindi tunog in passing lang. Again, I'm not saying that I'm better. I'm not saying that I know better. I'm better or that I can do better. This is just my 2 cents, no? My opinion na mas malakas sana to kung mas na-establish ni Tipsy D itong aspect na to dun sa kanyang mga arguments. Mas solid siguro kung ang transition is from Addict Bars and then Shehi tapos tawid sa Anby. Kasi that way, yung transition would come out smoothly dahil sa Bato line, Addict na, and Panira, di ba? Since nabanggit din naman niya in the first part pa lang in this round na ilang beses ilang beses nga daw niyang pinanood yung battle ni Shehi at ni Looney. Pasensya na po kayo, nauutal ako. You know the reason why. At sa pananaw daw niya, talo talaga si Looney dahil mahina yung material ni Looney sa battle na yon. So, yung natural progression sana nun is that Anby issue, di ba? Kasi Addict, tapos Shehi, mahina daw yung Panira, yung bato ni Looney kay Shehi kaya siya natalo. So, mas smooth kung napunta kay Anby. Pero, ang ginawa ni Tipsy is pinalaman niya yung disaster angle. So, parang naputol yung momentum nung mga linya mismo. Okay? Kasi yung disaster angle, for me lang naman to. Again, I could be wrong. Guys, please don't roast me in the comment section. For me, it sounds like parang naligaw dun sa second round. Yeah? Parang, ano siya, hindi siya fitting na nandun sa gitna. Mas okay siguro kung first part ng second round yung disaster na angulo, tapos Addict Bars, tapos tawid kay Shehi, papunta kay Anby. Na mas seamless at mas diretso, linear yung pagkakatahi siguro nung buong structure ng second round ni Tipsy D. Kasi babalikan din pala niya yung Anby, di ba, yung connection. So, dun sa so parang dapat hindi na tumalon kay Disaster kasi parang ang layo ng connection, diba? Disaster tas Anby, pero yung Shehi sa Anby mas natural yung progression at mas madaling maintindihan bakit napunta doon yung ano na yun, yung punto. So again, another thing na hindi masyadong naging reactive or hindi masyadong na-receive ng mga tao yung disaster angle. Kasi, if you look at it again, di ba, medyo hindi nag-react yung mga tao sa disaster angle of Tipsy because it sounds like yung atake pa niya doon, parang pinopromote pa niya. Di ba? Yung dayuhan. Then, of course, the obvious local hero, which is the Looney. Especially at that time, sobrang init ni Looney. Both mainstream at battle rap, talagang Looney is right up there. So, yun yung isa pang major reason. Kaya mga tao parang, why are you saying that? Diba? Parang medyo niligaw na nga yung angle. Tapos, you are convincing us na yung kababayan natin binadibag ng kalaban. I mean, it's so hard to convince the people to go against the local hero. Nagigets nyo?
Ganun. So, for a better understanding, imagine si Mayweather at si Manny Pacquiao, both in their prime, maglalaban sila and the fight is going to take place sa Philippines. Okay? Tapos ang sasabihin mo, 'di ba, na napakahina ng performance ni Manny Pacquiao laban kay Mayweather. Talagang binadibag ni Mayweather si Manny Pacquiao. How would you think the general public would react? That's exactly how it is for them. Na why are you advocating for the foreign guy? Bakit gano'n? So, yeah, it's just me, no? Alright, so parang gano'n yung naging effect. So, second line na nagustuhan ko dito is that sabi niya, real talk GAGO, kaya hindi ka sa akin mas angat, bantog ka lang, hindi ko ang matalino sa lahat, panot ka lang, hindi mo habol maging alamat, kapos ka lang, at lalong hindi ka masakit magsulat, bastos ka lang. So, real talk GAGO, kaya hindi ka sa akin mas angat, bantog ka lang. Here, sinasabi niya na in terms of pen game, hindi daw mas magaling sa kanya si Looney. Sikat lang daw talaga si Looney, kaya mas factor. I mean, kaya nag-take in yung X factor ng kanyang fame sa mga material niya. Meaning, kahit na magaan, hindi daw masyadong pulido or hindi masyadong mabibigat yung mga linya na binibitawan ni Looney, just because he's famous and sikat, yung mga tao may instant na bias or nadadala na lang ng kasikatan ng pangalan, kahiyaan na lang na hindi magustuhan ng mga tao dahil nga yung kanyang status. So, dinadaan na lang daw ni Looney sa kanyang status yung pagiging convincing ng mga linya niya or ng mga material niya kahit na hindi naman daw talaga ganun kalakas. Tapos sabi niya, hindi ko ang matalino sa lahat, panot ka lang. So this is a reference, a common nuance. Kapag malapad yung noo, di ba? Parang pag malapad daw yung noo, matalino. Pero minsan kasi, hindi na lang basta malapad yung noo, di ba? Uh, minsan talaga tumataas na yung hairline which makes them, di ba, panot. Pag mataas na yung hairlines, Philippines, we call them na panot na. So, again, correct me dito sa mga references na to if mali. So, yun yung sinasabi niya dito na nagamit niya dito yung panot, di ba? Pero, ang core nung thought is yung talino. Hindi ka matalino, panot ka lang. Galing. Again, we made mention of this earlier, yung creativity ni Tipsy D na ina-apply niya dito para hindi siya maging predictable. Hindi mo habol maging alamat, kapos ka lang. So here, sinasabi niya na si Looney daw, Looney's motivation of joining and wanting to win the Isabuhay Championship is not really for legacy but all for money. Again, this is really a common angulo laban kay Looney, especially during that time na mukhang pera dahil again, you have to consider at that time, mainstream talaga si Looney at his prime, at his peak. So the TF really is right above there. Rightfully so naman, rightfully so dahil nga yung eyeballs naman na dadala ni Looney sa isang event talaga, especially like this. He really helped to push for yung paglaki ng flip top. At sabi niya, at lalong hindi ka masakit magsulat, bastos ka lang. So, yung bigat at lakas daw ng sulat ni Looney is not really out of creativity or artistry, but again, going back na naman sa wala ka ng class, it's only because of his poor manners. Bastos lang daw talaga si Looney, kaya hindi maganda pakinggan, especially if you are someone na well-mannered. Yeah. So here we can see that Tipsy is really attempting yung tuloy-tuloy na punchline as well. Yung approach niya, di ba, potentially that sa dulo. So what he wanted here is really to potentially overwhelm Looney's round or idikit talaga kasi syempre expected niya na mas lalakas. Ganun naman kasi papansinin niyo yung structuring ni Looney, yung sequence na kanyang round, palakas talaga. So in-expect niya talagang mas malakas tong second round at dinikit niya, which totoo naman. Tama yung anticipation ni Tipsy dun. Mas malakas talaga itong second round ni Looney. Hindi niya lang nakita yung mga haymakers na ibabato ni Looney. So, kaya talagang pinuno ni Tipsy din na punchlines yung second half or patapos nung sa kanya second round. So, yung first half ng second round, Tipsy, kitang-kita pa rin natin, di ba? Yung kanyang big haymakers, malalaking setup, mahahabang setup, maraming I would say words and thoughts na ini-insert in niya, diba, papunta doon sa punchlines, and
sa dulo naman talagang tuloy-tuloy na ng punchline. So, showcase niya lang dito na he can do both. Alright, he is also good in doing both, balance yung atake. Alright, so let's talk about Looney's second round. Ito yung mga angulo niya: rebuttal, style breakdown, style mock, line stealing, at saka personal. So these are the lines na nagustuhan ko from Looney's second round. First line, sabi niya, yung estilo mong pauso, lyricismong walang punto, hindi ka epektibo mang insulto kasi mga linya mo hindi puro magtatagalog ka tapos mag-i-English ka sa dulo. Sino ka si Tulfo? So, uh, yung estilo mong pauso, lyricismong walang punto, hindi ka epektibo mang insulto kasi mga linya mo hindi puro. So this is a prime example of what a siksik, concise linya is all about. This is how, and the delivery, man, it was perfectly executed style breakdown. So this is yung talaga best example kung paano mag-deliver ng isang siksik na perfectly executed style breakdown na kind of line. This is it. Why did I say that? Because in this line, we can see Looney shed light answering or giving us understanding of the foundational questions kapag nag-character assassinate ka or nag-style breakdown ka. So what are those foundational or fundamental questions na kailangan masagot ng isang linya kung ito ay intended for style breakdown or character assassination? It's number one, the who. Dito sabi niya, yung estilo mong pauso. Kung kaninong estilo daw kay Tipsy D. So, yun yung the who. It's about Tipsy D. Now, the what is that, what about his style? It's yung lyricismo daw ni Tipsy D is walang punto. Kaya hindi epektibong hindi epektibong insulto. So that is the what about his style. Yun. Walang punto, hindi epektibo mang insulto. And then the why do you think why do you think is that so? Kasi nga daw yung mga linya ni Tipsy D hindi puro, meaning hindi siksik, hindi concise, masyadong stretch, which again, ito nga natin din sa first round pa lang, minak na rin ni Looney si Tipsy, di ba? Yung mga stretch, mark, di ba? Ganoon. So, yun. That's the answer to the why. Why is it that way? Kasi nga daw, hindi puro or hindi siksik. And then, the how is that, showcase ni Looney, pinakita niya mismo kay Tipsy D, paano nga ba ginagawa yon, di ba? Tapos tinapos niya sa isang comedic punchline to troll Tipsy D even more na parang hindi na parang alam mo, hirap na hirap kang gawin to. Ako tingnan mo, kikengkuin ko pa. Alam mo yun? Kikengkuin pa ito or I'll even make fun of you sa dulo. So, sinukis niya dito yung argument niya laban kay Tipsy para ipamuka yung level of pen game nila. Kasi di ba sinasabi ni Tipsy, yung pagiging simple ng mga linya ni Looney or mas direkta, as Looney said, yung kanyang style is mababaw. Pero in here, pinakita ni Looney why it's the other way around. Minsan kasi, di ba yung mga MC, sobrang haba mag-set up talaga. Nagiging tunog explanation niya just to justify the punchline. So, kumbaga, ino-overcompensate nila yung context para lang maintindihan mo bakit naglanding doon yung punchline. Dito kay Looney, yung key arguments or thoughts lang yung ginamit niya. Yet effective pa rin at gets pa rin yung punto niya. So this is the best example of his style. Ano nga ba yung style ni Looney na simple at madaling maintindihan? This is it. Yung first layer pa lang nung argument, nakuha mo na. Tapos, kahit na hindi mo makuha yung second or third layer nun, solve ka na dun pa lang sa first layer. Meron kasi mga linya, di ba, na mas malakas yung second layer or ng entendre kaysa dun sa first layer. Si Looney kasi, ang style niya, narinig ko, in-explain niya ito sa breakdown is that gusto niya yung
yung first layer, yun yung pinakamalakas pa rin na punto. Tapos, yung second layer, supporting lang siya. Third layer, supporting lang. Not the other way around. Normally kasi, di ba, yung second layer nung wordplay or nung bar, yun yung mas malakas kaysa sa first punto. Eh, sabi nga ni Looney, hindi naman kasi lahat makukuha yung second layer agad, especially in a live format. Kaya, ganito. Ang galing lang kasi you don't see it a lot. And if there's someone I would say na magaling din talaga using this kind of format is si Six Threat. He's really one of the best pagdating sa mga ganitong klaseng sulat or na direkta at makukuha mo kaagad yung bigat. Sa second line na gusto ko sa second round ni Looney is yung sabi niya, "Hoy Roger Rabbit, pangongopya ng obra, ginawa mo na yatang hobby. Dapat record mo 10-4 kasi halos lahat ng linya mo, copy." So this line and angles pivotal swing of the entire battle. Dahil dito talagang in-expose ni Looney yung pinaka-core ng pen game daw ni Tipsy, which is line stealing lang daw talaga. So this is very impactful, hindi lang sa battle but sa overall stage character ni Tipsy. Ito yung mga tipo ng linya na hindi lang babakat or hindi lang siya magmamarka dun sa round but throughout the entire battle na may iwan talaga siya. Mga legendary to, yung mga moments, hindi lang basta yung linya but the moment, dahil this is the pivotal swing na how effective and powerful it was to this day. Or even after this battle, lahat ng mga nakalaban ni Tipsy D, what happened, di ba? Para-pares na ginagamit na ito kasi naiwan natin na peklat eh. Again, even to this day, yung pinaka-recent battle ni Tipsy D laban kay Emzite, even Emzite, di ba? Ginamit din niya or he even uses the same thing. Kasi nga, these are the game changers talaga na pivotal swings laban sa isang Battle MC, which props pa rin kay Tipsy D dahil even after this, di ba, nakabangon pa rin naman siya at talagang caused him to adjust really, really well. So, napabuti pa rin talaga si Tipsy D after this. Also, si Roger Rabbit, cartoon character yon for those who do not know sino si Roger Rabbit. Ba't niya ginamit yun? Dahil mukha nga daw, di ba, rabbit or malaking ngipin ni Tipsy D. Kaya ganun. So, alright. So, third, na tayo? Third line na nagustuhan ko. Okay. Tsaka yung 10-4, alam niyo naman yun, di ba? Copy 10-4, parang yun code ng mga police, security guards, mga anyone that is within the security department. Yan. 10-4 is copy. It's a code. Okay. So third line na gusto ko dito is yung sabi niya, alam niyo yung Dynasty galing lang yun kay Ramniti Antigas. Akala niya siguro porket siya lang may internet sa Bataan, siya lang din may PC sa Pinas. So, akala niya siguro porket siya lang yung may internet sa Bataan, siya lang din may PC sa Pinas. This is a good callback sa isa sa mga naging iconic lines ni Looney laban kay Tipsy D sa kanilang first encounter, diba, sa Dos por Dos. What makes it more effective is that, number one, people are familiar with this. Dahil linya mismo to ni Looney, sinabi niya mismo kay Tipsy D. So, doon na kaagad yung nostalgia. Secondly, it is relevant dun sa argument na present Looney laban kay Tipsy D around this, which then gives the line a new, deeper meaning. Diba? So, it makes sense. So this is hindi mo masasabing nire-purpose lang or ni-recycle lang yung linya. No, dahil in this second time around iba na yung konteksto at iba na yung naging punto nung linya na yun. So this is really a great shift. So for me okay, so ang lakas nung then nung second round closer ni Looney. I'm not familiar or with the dialect na ginamit niya, pero I believe it's I don't know, it's Bisaya. I do not know. I think that's the only thing I know because parang Cebuano si Looney. So please correct me kung hindi yun Bisaya or whatnot. So that's the biggest exclamation nung battle na ito. Yung nail in the coffin yun diba? Sige, i-rebat mo lahat yun. Diba? Kasi makita mo yung babago yung demeanor talaga ni Tipsy D ng third round after all that expose. So
alam mo yun, parang it saps all the confidence and the energy and the power ni Tipsy D. Pagkatapos ilapag ni Looney yung second part na yun ng kanyang second round. Okay, so the story of the second round is pareho silang nang naging approach talaga. If you would go back sa ginawa ni Tipsy D, pareho sila na expose yung style nila, di ba? Maglalabas ako dito ng mga issues na kailangan mong harapin at sagutin in exposing things. Yeah, I just think na mas naging convincing yung round ni Looney in here kasi narebat ni Looney yung mga pinakamadidiin na punto ni Tips D. Like yung linya na yung mga baraw kay Shay at G-Clown di baling mababaw basta yung mga pinapakain ko sa tao hindi galing sa nako. So natabunan niya agad yung dalawang punchline na sulat ko. This is kay Tips D, di ba na? Ang kagandahan pa nito is that hindi directly inadmit ni Looney na oo, tama ka, mababaw nga yung aking pen game or ang aking sulat. Ang ginawa niya is that nire-redirect niya at binigyan niya ng panibagong frame yung conversation about mababaw yung sulat mo. Hindi yun sinagot Looney, mababaw sulat ko. Oo nga, mababaw sulat ko pero masikat ako. Hindi gano'n. Ginawa niya, di bale nang mababaw yung sulat, at least hindi galing sa nakaw. So binigyan niya ng mas malaking diin yung association ng second thought or yung second na punto kay Tipsy D, which is the negative reframing na okay na kung ikaw papapiliin, di ba? Even if you're in that position, ikaw papapiliin. Mas gusto mo bang mababaw o mas gusto mong magnanakaw? Siyempre, ito ka lang sa mababaw, di ba? So natabunan niya agad yung dalawang punchline na nag-stood out talaga from Tipsy D dahil dun sa ginawa na yun, dun sa linya na yun ni Looney. I would say na in the writing section, mas structured yung writing format ni Looney. Very linear yung storytelling, madaling sundan at mas madaling maintindihan kung bakit napunta na tayo dun or bakit napunta na dun yung sinasabi niya. Hindi lang basta punchline, more so yung transition. Mas relevant at malinis yung pagtatahi at progression ng material ni Looney in the second round. For me lang naman yun. At ang ganda nung pagkakalatag ng storya, ng material niya, mas malinis yung execution sa mga napiling anggulo and obviously, mas malinaw at mas mabibigat, mas masasakit yung mga resibong ibinaba ni Looney in this second round. So, pareho silang palakas, okay, yung round nila from first to second. Pareho mas malakas tong mga second round led than the first round. But this one, what Looney did is sa second round na ito talagang undoubtedly sa kanya tong second round na to. Okay, so let's go third round. Yo. Yo. Game. Yo. Ngayong ikatlong round, pag-usapan naman natin yung isa mo pang costume. Ghetto Priest. Aba, malupit to. Nilabanan yung alien force ni Aklas para mailigtas ang mundo. Kaso ang nangyari, isinabuhay mo lang yung pagiging supot mo. Kasi yung pagiging pare ang patunay na hindi kami galing sa tamod mo. O ano? Pagpapalusot na yan. Tangin na mo, Tipsy. Isa talaga akong paring gangster. Lahat kayo galing sa tamod ko, kaya tawagin niyo akong father. Ulol, ngayong gabi, makakasama mo na amo mo. Naku, malapit na. Kasi kung ikaw nga ang ama namin, marapat lang na sumalangit ka. Kaya ngayon pa lang, saktan mo na sarili mo. Kasi mga kalokohan mo, umabot na sa kanya. Wala ka raw sawang sasampalin ni Kiko gamit ang kanang kamay niya. Kasi parang pinangalandakan mo na rin na sabay kayo kung gumamit ni manager. Tignan niyo yung imahe. Mukha ng bungo parang damit ni Punisher. Dapat sa mga traidor, binabaril sa ulo ng 50 caliber. Kasi ikaw lang ang kanang kamay na mas peke pa kay Jamie Lannister. Pagkatapos ng laban niyo ni G-Clown, sinubukan mo bang manalamin? Ang pangit mo, di ba? Malamang pansin nyo rin. Yung makeup niya hulas. Larawan na kupas mala. Renz Verano.
lamang ka na nga sa props, nang didistract ka pa ungas, yan ba ang veterano? Hindi ka na nga lumaban ng parehas, parang Meksikano, dinaig mo pa si Antonio Banderas sa pagiging desperado. Parang laban natin ng 2-2. Natalo daw kami dahil nag-choke si third. Malaking kalokohan, putang ina. Kada round namin, panay mo kaming ginugulo off camera. Lamang daw sila sa performance Kaya ayun, umuwi sila na proud. Paano hindi lalamang sa performance nagpe-perform sila kahit hindi nila round. Hindi nyo naman kasi alam yon. Kaya tingin nyo sa kanya, batikan. Kaya ka siguro ng gugulo nun, malamang ito lang ang dahilan. Wala kang tiwala sa sulat mo at sa sarili mong kakayahan. Wala kang puso ng kampyon nang meron ka body language ng talunan. Kaya naman ngayon, napakaraming alkohol nilunok ko, pwede na akong pangginis. Pangontra sa teknik mong dugyot bro, mas kadiri pa sa ipis. Kaya ko lang naman sinabunto ng husto na para bang nililitis. Para patunayang madumi man maglaro to, niligpit ko siya ng malinis. Parang sakong ni Achilles, kahinaan mo aking asinta. Panggap ka lang na matulis, parang bakla doon sa mista. Ang wak mo sa digmaan, mukha mo sobra pa sa pinta. Masakit man sa akin, ikay tapakan, kaso pagod na akong tingalain ka. Kaya naman ngayon, ikulong ang peking legend sa selda na walang laya. Sniper ko'y galaga sa malit na space, bala kayang tumama. Nakasipat sa siwang, tumba ang preso sa bintana. Laro mo pambata, kaya kitang tapusin ng walang daya. Suntok tumatama, sigurado mag-cover man ang braso. Pag nakakita ng opening, pinapasabugan ko yung laso. Huwag ka nang umasa sa finals, all 3 rounds ka ng lampaso. Parang Heath Ledger sa Dark Knight, ito na ang huling role nitong payaso. Mukhang gago, kala ko tunay, panggap ka lang pala. Kung noon pa kita nakasagupay, matagal ka nang wala. At ngayong binawian ko siya ng buhay, kayo ay may napala. Kaya sa finals ng isa buhay, huwag nyo nang hanapin tong wala. Huwag na hanapin yung wala. Piling magaling ka talaga. Di ba sabi ng nanay mo, manahimik ka na lang kung wala kang sasabihing maganda? Pinuna-puna mo pa si Flick G dun sa Final Destiny. Pero isa ka ring sabit na MC. Kasi di ba sabi mo kay Icarus, super rookie si Tipsy, kaya this rapper is NB. This rapper is NB? Doon pa lang, panalo na ako Mas matino pa yata sa'yo mga grammar ng grade 3. Ano sinabi mo, rapper si NB, tapos yung sinabi mo kay Balakid yun na mas classic. Tawa ako ng tawa. Patay daw yung mga kalaban niya pag-ahon, parang biktima ng pating at piranha. Piranha? Ha? Piranha yun, tanga! Tsaka sa ilog yun nakatira, wala sa dagat doon, tanga! Yan ang hirap sa kanya. Mahusay po muna ng muta sa mata ng iba, subalit katakataka na di niya makita yung dambuhalang trosong nakabara sa sarili niyang mga mata. Tanga-tanga! Ang tagal-tagal mag-set up. Putang ina mo, kumukungfu-kungfu routine ka pa, mangungurot ka lang pala. Kasi pa nag-wordplay to si pare, kala mo nag-e-encash ng cheque. Kasi bago mo makuha, napakarami mo ng cheche bureche. Sobrang haba mag-setup. Ang dami masyadong nalalaman. Pagkatapos mag-crossover ng harapan, nag-behind the back pa para di siya maagawan. Half step, head fake, Kyrie Irving yung galawan, sabay fade away, pasok sa court ng kalaban. Speaking of basketball, ako'y para si Lebron na naka-protein shake. Di ko na kailangan ng Bosch at Wade. Konting hate na mamotivate, umi-score ng 48, triple-double all the way. Ikaw, para kang si Stephen Curry ng Golden State. Kaya mo manalo ng 11 straight, pero pagkaharap ko na yung hari, 0 for 8, no debate, di ka na makapag-concentrate. Speaking of concentrate, tinitigan niya yung bote ng Sunny Orange maghapon kasi nakasulat concentrate. Kaya pala yung kasal nyo ni Nela, hindi na naman natuloy. Kinukonekta mo na lang kasi lahat hiniwalay ang katuloy. Yung love story nila, away bate, parang palabas. Hindi naman criminology yung kurso ng babae, pero iniwan siya para sa batas. Diba? O diba? Tapos sinayaan mo na lang, diba? Para wala na lang away.
Kung sa bagay, okay lang na kantot-kantotin ni Batas Shota mo, total mukha namang nanay. Grabe pang i-insult. Tsaka may bago na siyang girlfriend. Nakita ko yung mga litrato sa Discovery Suites. Ang sweet! Ginawa pang cover photo ni Tips. Kaso lang napansin ko, pag nakatalikod na yung pics, ang hirap na malaman kung sino na yung chicks. Bakla kaya tang punyeta ka? Hello Kitty na nga lang nag-iisa mong tattoo sa katawan, hena pa. Sobrang pait ng love life. Kaya pala ugali nito, maalat pa sa tubig ng dagat. Gusto mong magmasin? Basagin mo sa ulo yung bote mong hawak para sulit yung amat. Di ba sabi mo ikaw yung mesaya na mesayad? Sobrang estupidong banat. Hindi ka mesaya porkit ginagawa mong tubig yung alak. Patagal ng patagal tong alcoholic kumukorni na. Mahirap makuha yung mensaheng nakapasok dun sa bote niya. Ang agwat namin dalawa ay singlayo ng Andromeda. Ako'y halimaw sa entablado. Parang Phantom of the Opera. Grabe. Momentum niya sa lulo. Naikot ko na buong mundo. Positibo ako. Ikaw, lasing ka lang kaya akala mo yung mundo umiikot sa'yo. Hindi tayo magkatipo. Baka nahihilo ka, bro. Tandaan mo hanggang bars ka lang, iho. Pang-Coliseum na to! Alam niyo kung anong katugma ng pang-Coliseum na to? Huwag niyo nang i-judge kasi na 3-0 ka, bro! Time! Grabe, momentum ni Looney, no? Talagang nag-peak na. Alright, let's talk about third round. Third round Tipsy D. Ito yung mga angles niya. Ghetto Priest, Addict, Francis M, G-Clown, Battle, Dos por Dos, Battle. So, ito yung linya na gusto ko for that third round ni Tipsy D. Sayang ngayong gabi, makakasama mo na amo mo. Naku, malapit na. Kasi kung ikaw nga ang ama namin, marapat lang na sumalangit ka. So, yung connection ng yung makakasama mo na amo mo. Alright? Naku, malapit na. So, everything points out sa death. Kasi death and sa langit. So, those are the two things na nilalaro dito ni Tipsy D as point. No? Sabi niya dito, kasi kung ikaw nga yung ama namin, marapat lang na sumalangit ka. If I'm not mistaken, this is the Lord's Prayer, diba? Yung Our Father, which perfectly connects dun sa pari ng tugma na angulo na reference dito ni Looney, ni Tipsy D about kay Looney, yung laban ni Aklas. And na-connecta nga niya na dun sa Francis M, which is, siyempre, yung ama, father, tapos pare, yung ama nasa langit, father na tatay, tsaka yung father na pare. So, na connecta lahat. Yung let me do that again, okay? Yung ama na father sa langit, yung father na tatay dahil I believe kino-question ni Tipsy D dito yung linya ni Looney laban kay Zaito sa sunugan, yung lahat kayo galing sa akin, di ba? Father na yun, tsaka yung pare na priest. So, yung tatlong na yun, bagay na yun, also connects with langit, which nasan ngayon si Francis M, by God's grace. At siyempre, parang bang pupunta doon through that. So, yun yung pinaka-punto kung paano tinay up lahat ni Tipsy D yun laban kay Looney. So, another thing na gustong worth mentioning here is yung consistency ni Tipsy D to reframe all the iconic references or highlights ni Looney. May kita yung first, second, third round, talagang lahat yung mga naging highlights at saka iconic moments ni Looney, ni-reframe niya, binigyan niya ng panibagong twist at binigyan niya ng panibagong kwento at ginamit niya mismo laban kay Looney. And I appreciate that dahil effective naman. Katulad nito, di ba? Yung mga highlights na yun bibihira kasi yung gumagawa nun as effective as Tipsy D or Looney. At saka yung mga level nila. And yung third round, magandang yung second part ng third round ni Tipsy D, another thing to worth mention is that di ba? Mas mabibilis na, dikit-dikit na talaga at tuloy-tuloy na yung punchline, talagang isang diretso, parang yung rhyme scheme na yun simula hanggang dulo, simula nung nag-rhyme na yun
hanggang dulo tinapos na ni Tipsy D to cover up nga yung sinabi naman ni Looney dun sa second round na masyadong mahaba mag-setup, which inulit din ni Looney sa third round niya. So, pinakita ni Tipsy na, no, hindi lang yan yung kaya kong gawin. Tignan mo, kaya ko rin mag-extended rhyme scheme. Tapusin ko yan ng isang rhyme scheme. Tignan mo. So, which is, again, very commendable. Now, talking about Looney's third round, ito yung mga angle na ginamit niya, rebut line, max style, breakdown, selfie bars, personals, ex-girlfriend, tapos si Bataso. Isa sa mga linya na gusto ko, sabi niya, sobrang haba mag-setup, ang dami masyadong nalalaman. Pagkatapos mag-crossover ng harapan, nag-behind the back para hindi siya maagawan, half step, head, fake, Kyrie Irving yung galawan, sabay fade away, pasok, sukot ang kalaban. Sobrang haba mag-setup, ang dami masyadong nalalaman. So, ang punto dito ni Looney is that yung over-explanation or yung over-compensation ng setup just to justify the punchline is really unnecessary. No, kung maganda talaga yung linya, hindi kailangan masyadong mahaba. O kung maganda talaga yung punto at yung punchline, hindi naman kailangan oversaturate yung setup just for the people to understand bakit yun yung ending o bakit yun yung naging punchline. So, ang argument nun is that you can give as much context naman in your lines. Pero siksikin mo naman, katulad ng showcase niya sa second round. Kasi unintentionally, nagiging detrimental dun sa linya mismo yung setup. So, it does really not help. Kaya nga setup yun to build up for the punchline. Tapos yung setup mismo yung gumuguho sa punchline. So, tapos sinundan niya ng mahabang setup at imagery, di ba? So, kinu-question niya yung setup, tapos pagkatapos doon siya naman nagbigay na masyadong ng mahaba or extended na setup papunta sa punchline to give more emphasis dun sa punto niya na there's more efficient way. Yun yung punto niya, there's more efficient way of scoring mala Jordan at Kobe. Yun yung kino-convey niya ni Looney dito na approach dahil si Kobe at si MJ, di ba? They believe na sa basketball, there shouldn't be any unnecessary movement. Dapat every move has meaning and intentions behind it. So, pinakita dito ng Looney na, tingnan mo, ako magmamahabang setup, yet, kaya ko pa rin siyang, di ba, going funny. Or, I can, not only funny, sorry, but I can still make it work. No? And then yung imagery, di ba? Ang ganda, no? Nag-emphasis siya yung punto, tapos yung punto niya, yung mismong mga linya or mga salita, at saka yung pinaka-antandra, lahat kino-convey yung iisang message, which is there is a better way of scoring dahil yung sa dami ng ginawa mo, na-shoot yung bola, still 2 points. Yung sinasabi ni Looney. Pagkatapos ng crossover harapan, behind the back para hindi siya magawan, half step, head fake, Kyrie Irving yung galaban. Tapos, lahat kasi ng bases dito, kino-cover ni Looney. He's making sure na ma-cover niya all the bases na possible na pwedeng maging palusot ni Tipsy on that matter. So, si Looney, hindi lang basta punto, hindi lang basta dun sa linya, hindi lang basta mocking, pati yung imagery, sinama-sama niya na, ito, isang buong i-absorb how it should be. Okay, so, ang punto lang talaga dun, Looney, is that so many unnecessary move always turns out para against you pa, instead na makatulong sa'yo. Okay, pangalawang linya na gusto ko dito, sabi niya, tsaka may bago na siyang girlfriend. Nakita ko yung mga litrato sa Discovery Suites. Ang sweet, ginawa pang cover photo ni Tips. Kaso lang, napansin ko kapag nakatalikod na yung pics, ang hirap nang malaman kung sino na yung chicks. I just like it. This is really, a good placement para sa akin dahil ang sinishowcase na dito ni Looney is that lalo talagang nakabuelo na ng momentum si Looney is that I can dominate you in both ends or both sides netong battle rap. I can do personals or yung mga serious bars, and I can also do comedic lines. Either or, I can kill you with that. I'm better than you in either of that, and I can show you how to perfectly blend those two together in a material or in a round, which mahirap talagang tapatan dahil siya kung parang Zenlook Jonas, 'di ba?
dahil si Zenlook, hindi naman siya talaga kilalang komedyante, nahihirapan siyang napatan yung energy na meron kay Jonas. Kaya gano'n yung style ni Looney para kahit sino makalaban niya, he can match up with it and then he can bring always a different element to the table. Which is yung ginawa niya dito kasi parang si Tipsy nag-joke lang yata siya or comedy lang siya pang first round lang. Diba? Parang gano'n si Looney talagang balance yung material na pinresent niya all throughout. Third line na gusto ko sa kanya, patagal ng patagal tong alkoholiko mo ko rin na mahirap na makuha yung mensahe na nakapasok dun sa bote niya. Ang gawat natin dalawa ising layo ng Andromeda, ako'y halimaw sa entablado parang Phantom of the Opera. So patagal ng patagal tong alkoholiko mo corny na mahirap makuha yung mensaheng nakapasok dun sa bote niya. So, habang tumatagal daw si Tipsy D, hindi na nagigets agad ng mga tao for so many factors na pinoint out naman na ni Looney sa mga previous previous rounds niya. So, hindi daw magets agad ng mga tao yung mga sinasabi niya. Kasi nga daw ang daming cheche boreche, which is, ganoon naman diba pag lasing. Dahil yung mga lasing, mahirap naman talaga maintindihan yung ina-explain, kinukwento, sinasabi ng lasing Ang dami masyadong commercial in between So, yun sinasabi niya, patagal ng patagal tong alcoholic kumukorni niya. Mahirap makuha nung mensahe nakapasok dun sa bote niya. So ang reference na to is yung SOS message, 'di ba? Kapag you're parang castaways, you're trapped in an island somewhere, that's the best way to ask help or another way, not the best way rather, but another way to ask for help is to put a message on a bottle. So yun. Ganon, mahirap makuha kasi nga 'di ba kapag ikaw na-trap ka sa isang island somewhere tapos yun lang meron ka, ibabato mo yung na yun to ask for help, mahirap naman talaga makuha Mahirap even para dun sa mga naghahanap sa'yo, yung rescue team, mahirap malaman, mahirap makuha. So saan ba aalon or saan ba dadali ng alon yung bote na yun? So nakita niya ang Tandra, no? Minamadali ko na guys kasi medyo mahaba na yung video natin. Tapos sa niya, gets nyo naman yan. So ako yung hilimo sa entablado parang Phantom of the Opera. So this is solid reference, no? And I know narinig na natin kay Plasma yung clarification of this, pero kasi ang point of argument ni Looney dito is metaphorically na halimaw, di ba madalas naman narinig sa mga battle MC na ako'y halimaw class S na halimaw ako'y ganong kalakas. So yung sinasabi nila na ako'y halimaw or ganong kalakas mag-perform sa entablado. Pero yung novel na Phantom of the Opera, just to give you a little bit of a background on that, it's parang 1900s novel siya, and I believe it is really about a deformed faced na stage magician na na-inlove sa isang opera singer na kinidnap niya dun sa opera, and kaya siya naging Phantom of the Opera. Phantom means ghost is because yung mga tao, they are not aware that that deformed magician lives in that opera house for a long time, na nakagawa na siya ng mga trap doors at mga trap rooms, labyrinths at kung ano-ano pa doon sa mismong structure sa opera house na yun. Kaya naging legend na nagpapakita may halimaw doon sa opera house na yun kapag gabi, not knowing na hindi talaga yung halimaw, it's really, or hindi talaga yung multo, it really is a deformed man na nagtatago lang doon at gumawa na siya ng sarili niyang maze. Yun nga, nakidnap niya yung babae singer. I believe the guy in that story is si Eric. All right. So obviously, this is not the best round ni Tipsy D, and this is the strongest round ni Looney. Again, for all the obvious factors, maganda yung closer ni Looney, and ang pinaka, I would say, na intangible dito na mapapansin natin really is that naka-momentum na, buwelong-buwelo na yung fluidity ng performance at saka ng theatrics ni Looney dito is, alam mong na siya, kumbaga na break in na. Diba? Kumbaga meron na siyang confidence dito na akin na to. Tapos na to. So, yeah, I would say first round tabla, second round Looney, third round Looney. And before we end, I just want to give a huge shout out to all our families and friends out there. Lowell Sara, Justin Hollis Corpus, John Marvin Santos, Fernan Odang, Timothy Hermano, Old Coffee Shop, Nel Kalimag, Cedric Hermano, Lubimer Crisostomo, Ginash, Sean Memphis, Vince Lagay,
Aniban Marlon 922, Nevertheless, V for Vendetta, Camille Delphin, Ronald Vasquez. Again, guys, thank you so much for the never ending support, love, and talagang encouragement to continue. This all started for me as ano lang talaga, as a hobby and some kind of an outlet for my friends na mas maintindihan nila no yung battle rap, especially those who are not really a native speaker ng ating salita. But throughout, I also enjoyed doing this. So thank you so much. I really appreciate this. So in the coming, I guess I'll be taking this opportunity na rin. So yung mga nanood hanggang dulo, you'll get this news from me. I'll be taking this opportunity na rin to inform you guys that there'll be a couple of, huge changes at the channel and direction moving forward because as you know, di ba yung content, pag create ng content from reaction videos and reviewing battles is a little saturated na rin. And to tell you the truth, syempre medyo nahihirapan din ako mag-grow or to grow this channel since mataas na rin yung competition and I have to come up with something na that would also give me that space of growth and that would mean that I have to turn a little bit of direction kumbaga yung 2 millimeter uh shift na tinatawag ni Tony Robbins. I have to do that. I'm not going to be completely leaving out yung pag-review ng battle. I'm still going to be reviewing battle, but I'll also be coming up with a new segment, which I hope that you guys would also enjoy, like, and also support as much as you guys support me in doing this. It's all for the sole purpose of growth, as we are really close to our goal, and especially sa growth, and also to showcase and give something different din naman na flavor or something different content that you guys can consume since ang dami naman ng choices out there, di ba? Ngayon nga, di ba, nag-classic ako dahil I know na yung mga bagong release ng Flip Top naman is marami na magre-review niyan. So let me just, backtrack. So I just want to give something different and I also wanted to give something that you guys can also enjoy. It also has a little bit of connection still sa battle rap or sa rap and all that, but it's not going to be entirely really about it. And I know that you guys would ano naman, enjoy. It's going to be a lot shorter, a lot consumable for general audience. And one of the major changes I would say would be I will be changing our channel name. Okay, so the reason for that is because syempre we have a huge viewers in the US or US based na viewers of viewership. Now we are receiving a couple of not really good news about syempre yung name, as they feel it is somehow misleading. I don't know why, but because of the word show, so I'll be changing it. As you know, na si I Show Speed, di ba, is also using. We share the same a word sa aming mga channel names. I Show Speed. So I don't want to wait until makareceive pa tayo ng strike, 'di ba, for us to do something. Syempre, I don't want them to take down our channel just because of that. So, alam mo yun, para mapabilis na lang at wala na masyadong usapan and whatnot, as I'll be changing the channel's name in the future. So, I hope you guys, okay magulat when we do that. So, I guess those are, updates for now. I know it takes a while na, and I'm sorry I was not able to really consistently create contents like this. It's simply because I also have a lot of things going on, and nakikita ko rin naman kasi na marami naman nang gumagawa ng ganito, unlike back 2023. I believe start doing this 2023, no? So very few pa lang yung gumagawa ngayon. Mas credible na yung mga gumagawa, di ba? Yung mga battle MC mismo talaga gumagawa. So I don't think I have the right to compete to sa niche na ito. Though I'm not saying that there's any competition. I'm sure that they are in the more authority position than I am. So yeah, let's all support yung mga content creators, especially hip hop sa Philippines, and I'm really really hoping that you guys still show me the same love and support doon sa bagong segments and bagong contents that I'll be making. Thank you so much, guys. Love you all. Peace out.